Patungkol naman dito mga kababayan, no? Ano nga ba daw ang rason kung bakit nag-file ng petition, mga kababayan, itong kampo ni Sara or itong mga abogado sila Attorney Torion? Sabi, mga kababayan, ni Attorney Jesus Falsis, sabi ni Attorney Jesus Falsis, pakinggan ninyo mga kababayan kung bakit ganun-ganun na lang mga kababayan, ang kampo ni Sara ay nangangatog na. Bakit? Pakinggan ninyo. Ito, mga kababayan, DZMM ito. Pakinggan ninyo. Kung anong rason, kung bakit takot na takot ang kampo ni Sara na magkaroon ng trial. Magandang hapon po, Attorney Jess. Good afternoon. Good afternoon and welcome back to DZMM myself. Hello po sa lahat ng mga nakikinig. O, tsaka taga dyan ko lang. Malapit ka na. Ilang kanto ka lang naman yung Sobrang lakas mo sa akin. Sobrang lakas ng ng show na to eh. Ayun na nga, Attorney Jess. Like po tayo, mga kababayan. Pumunta yung mga abogado ni VP Sara Duterte sa Korte Suprema parang questionin yung isinasagawang mga pagdinig sa House Committee on Justice. Well, nagpaparinig na syempre yung legal team naman niya. Si Attorney Sheila Sison, Attorney Michael Powa, nag-press con sila. Kapag sinabi ng lawyer ni VP Sara na they perceive the proceedings as unconstitutional, automatic na yon. It doesn't take far for analysts like me or other lawyers to guess that they will file a case before the Supreme Court. Kasi pag sinabi mo unconstitutional tapos hindi ka magfa-file, mukha ka namang katawa-tawa, hindi mo i-questionin. Sa tingin mo, unconstitutional, hindi mo ipapatigil. That's one. Second, may track record na sila. Tumakbo sila sa Supreme Court last year. What will stop them from going to the Supreme Court this year? Diba? Kaya nga, tama si Attorney Jesus Falsis. Nagmukha silang kakak dyan para hindi sila mamukhang katawa-tawa. Kasi, biruin nyo mga kababayan, ganito yan Kung ang pag-file ng impeachment merong 1-year ban, no? Ito bang pagreklamo nila, Sara, wala bang katapusan? Hindi ba dapat may expiration din? Kasi mga kababayan, nagreklamo na sila niya noon. So sana, pinagbawalan na po dapat. 'Di ba? Mga kababayan, pinagbabawalan na po dapat yung pabalik-balik ka doon. Hindi ka ba nahihiya na suki ka na? Suki ka sa alibay? Suki ka sa reklamo? 'Di ba? Biruin yung mga kababayan yung nagkikipag-away ka. Halimbawa, example, na may kalaro ka. Sinuntok mo yung kalaro mo. Ngayon yung nanay ng kalaro mo nagsumbong. Tapos, didemanda ka, ireklamo ka. Ang ginawa, nagsumbong ka doon sa lolo mo na medyo may connection sa kataas-taasan, medyo powerful na lolo. So ngayon, natikom ang bibig nung nagreklamo na sinuntok mo yung anak, nagtikom yung bibig nung magulang, kasi nga makapangyarihan ang lolo mo. So ngayon mga kababayan, nanuntok ka na naman ulit. Nung nanuntok ka ulit, nagreklamo na naman yung sinuntok mo. So ngayon, babalik ka na naman sa lolo mo? So baka naman ang lolo mo, hindi naman siguro itutulirit yan. Bakit? Nanuntok ka ng una. Ang reklamo ulit sa'yo, nanuntok ka na naman. 'Di ba? So, hindi na maganda ito. Nakakaladkad na yung pangalan ninyo kung ganun. 'Di ba, mga kababayan? Nakakaladkad na kayo. Nakakahiya na sa angkan. 'Di ba? Paulit-ulit na lang. Tapos yung reklamo mo ganun. Manghihingi ka na naman ng tulong sa lolo mo kasi nga nakasuntok ka na naman. 'Di ba? Hindi ka ba nahihiya? Sinisira mo yung angkan ninyo. Na nasubukan na nila, nagwagi sila, and I think sa opinion nila is pabor sa kanila ang mga magiging desisyon ng Korte Suprema. Sana hindi. Sana this time magbago. With all due respect to the Supreme Court. They are of course our erudite and well-learned leaders and lawyers na naging justices, pinagkakatiwalaan in interpreting the most fundamental law of the land, but they are still human beings. Diba? And we are still in a Republican democracy where it is not only the rule of law. That is the most important. We have to remember, hindi lang po rule of law ang pinaka-importante sa bansang Pilipinas. We also live in a democracy. So ang so kasi mga kababayan, kung ito'y kakatigan ulit ng Supreme Court at kakampihan na naman si Sara dito, napaka-imposible talaga mga kababayan na itong mga
Congress or mga kongresista hindi magpa-file to ng reklamo dyan. Sinabi ko sa inyo mga kababayan, kung naalala niyo si Laila de Lima, nagbanta na dyan. Nagbanta na si Laila de Lima. Kasi tandaan niyo, si Laila de Lima, naging Justice Secretary din yan. Alam nila itong mga kababayan, alam nila itong mga pasikot-sikot sa batas. Kasi nga, halos kadalasan sa mga committee dyan, sa hearing sa Congress, puro-puro abogado yan. May mga trial lawyer yan. Alam nila lahat yan. So, saan sila nagkakamali? Saan sila nakakahanap dyan? O bakit sila nabubutasan? Kung, di ba, hindi nila alam. Ang tatanda na yan, Chil Jokno, abogado yan. Laila de Lima, abogada yan. Luistro, abogada yan. Chua, abogada yan. Napakarami nila dyan mga kababayan. Hindi ko pa alam yung iba, may mga abogado pa dyan na mga kongresista. Imposible naman na magkakamali pa sila, nagsanib-pwersa na yung utak nila. At lahat dyan puro mga matatalino pa. Mga trial lawyer pa. Alam nila ang ginagawa nilang batas. At saka mga kababayan, bago po siguro ipinasok nila yung ganyang estilo, ganyang issue, ganyang gulo, pinag-aralan na nila yan mga kababayan. Ikaw, papasok ka sa gera, wala kang bala. Ano mangyari sa'yo? Alam niyo sa totoo lang, itong mga personality dyan sa Congress, yung mga committee members dyan sa trial ni Sara sa impeachment, kunting pagkakamali nila, mga kababayan, kahihiyan nila yan. May possibility na hindi sila manalo sa sunod eleksyon. Diba? Kapag ka nagkamali, mga kababayan, itong mga committee members nitong mga kababayan, itong nag-trial sa impeachment ni Sara, kahihiyan ng distrito nila yan. Kung mali ang ginawa nila o palpak sila, may possibility masira ang pangalan nila, hindi sila mananalo. Hindi sila mananalo sa mga distrito nila. 'Di ba? Kaya mga kababayan, kung ikaw ba naman, hawak-hawak mo, dala-dala mo yung pangalan mo, papayag ka bang masisira? Supreme Court, because they are not elected, because they are just appointed, they should be mindful of the democratic balance. Pakinggan nyo Pakinggan nyo ang sabi ni Jesus Palces. Hindi sila elected, itong mga taga-Supreme Court. Sila ay appointed. Hindi sila hindi sila elected ng taong bayan para makaupo dyan sa Supreme Court. Sila ay inappoint ni Digong. So, hindi mawala sa isipan ng tao na utang na loob ang kabayaran. Diba? And we are still in a Republican democracy where it is not only the rule of law. That is the most important. We have to remember, hindi lang po rule of law ang pinaka-importante sa bansang Pilipinas. We also live in a democracy. So ang Supreme Court, because they are not elected, because they are just appointed, they should be mindful of the democratic balance versus the rule of law. Diba? They should be mindful of democratic balance. In the rule of law. Kasi inappoint sila dyan Hindi sila elected, hindi sila pinagbutuhan ng taong bayan para umupo dyan. Inappoint lang sila ni Digong. As long as hindi sila mag 65 years old, hindi sila pwedeng umalis dyan. So, syempre, alam naman ng mga taong bayan at alam din po ng mga politician at alam din po natin sa mga marunong lang mag-research, hindi naman tayo DDS, na kahit alam naman nating elected ni Digong, ano ang sasabihin mo? Sige nga, tanungin mo ako. Sige, tanungin ko kayo. Ako, appointed ako ni Digong. Ginawa niya akong Justice Secretary. So, pag si Digong kinasuhan, ipapakulong ko siya? Malamang sa malamang hindi. Bakit? Hindi naman ako maging Justice Secretary kung hindi niya ako inappoint. Hindi, ganun lang kasimple, mga kababayan. Inappoint ako ni Digong or ni PBBM. Kinasuhan si PBBM tapos ang huling pirma ay ako. Pag pumirma ako na yes, makulong siya, makukulong siya. Pag pumirma akong no, hindi siya makukulong. So, inappoint ka ni PBBM, ipakulong mo siya. Ang tawag dyan, credit inside. Sa Tagalog, utang na loob. Yeah? Versus the Constitution mandating by law that it is the House that has the exclusive power to initiate all cases of impeachment. Yan ang kagandahan, Sandro, pag may kausap kong abogado. Diba? Yung sa pagsasalita pa lamang, may attachment na kaagad. Ayun, kahit tama. walang pang dokumento. Kasi yung attachment, nakikita na sa dokumento. Oo, Sabi ni Attorney Just, di ba?
Oo. Alam na natin yung pagsasalita niya, alam na natin ang kasunod. Meaning, meron na attachment ka agad. Oo. diba? Anyway, may mga erudite. Dapat ganyan. O, kaya kayo mga DDS, kapag nag-live kayo, nag-vlog kayo, dapat ganyan. May mga abogadong nagyayaw-yaw. May mga abogadong nagsasalita para doon kayo kumuha ng source at magbe-base kayo sa mga sinasabi ng abogado. Hindi yung magkwento kayo ngayon, sasabihin katulad ni Kifichu. Sila yun, si Kifichu. Oh, yung sabi niya, nasasampalin daw niya si Abante. Nag-post siya ngayon. Kumusta na daw ang mga proyekto ni Digong na subway train kung pinapatuloy pa ba daw ni PBBM. Kaya nag-comment ako doon, sabi ko, alam mo, Kifichu, yung proyekto ni Digong na subway, tuloy-tuloy yan kasi may pondo yan. Ang tanong lang dyan, kung hindi ba si PBBM ang presidente, matutuloy pa ba yan? Diba? Tapos tinanong ko pa nga sa kanya, 119 ang project ni Digong dyan sa Build. 12 lang ang natapos. Nasaan yung iba? Diba? Anyway, hindi kasi tayo medyo bata-bata tayo. Of course, baka sabihin ng mga ibang abogado, sino ba tayo para magsabi sa Supreme Court na sana mag-exercise sila ng judicial restraint. Sana i-check nila itong TRO tsaka petition because Diba? Siyempre, si Jesus Palsis, araw-araw ba naman yan nasa interview? Araw-araw na ginigis sa media. Malamang bago siya magyayaw-yaw dyan, pinag-aralan niya yan. Kasi bakit? Magkamali siya dyan, mapapahiya sa lawyer siya. Hindi naman siya si Rowena Guanzon na kung anong lumabas sa bunganga, ayun na yun. Diba? undemocratic yan kapag in-strike down ulit ng Supreme Court for the second time itong impeachment, parang wala na, baliwala na yung impeachment. Doon na nga pupunta yung tanong Kasi ko, utang na loob nga yung sinasabi mong judicial restraint. So halatang halata. Doon sa nauna, kung i-shut down ulit ng Supreme Court ang pangalawang impeachment ni Sara, sa madaling salita, halata. Halata talagang appointee, halatang utang na loob, halatang kabayaran. 'Di ba? Impeachment last year, no? Lumalabas kasi doon, nagkaroon ng judicial overreach. Ika nga, no? Ang Supreme Court. And yun ang consensus ng mga law professors, academics, and most experts. Ang daming expert, ang daming abogado, ang daming mga law expert ang nagre-react doon. Bakit ganun? Mas pinairal nila yung pagiging appointee, mas pinairal nila yung mga nagtalaga sa kanila dyan kaysa sa batas. 'Di ba? Kaya nga nakita niyo yung den ng ng UP, yung babae. Yung salitang forthwith ay hindi maintindihan. Sa madaling salita, another term niyan ay immediately. Kapag ka ikaw ang dangal mo, walang saysay ang pagiging matalino mo kung dinaan ka sa pera at posisyon. Kung posisyon at pera ang pairalin mo, walang kwenta ang pinag-aralan mo, walang diploma, walang papel, walang degree. Kung hindi mo papairalin ang pinag-aralan, kung ang papairalin mo ay ang posisyon at pera. May mga lawyers who disagree with that, but they are the minority. Maliban doon sa judicial overreach na nakita sa Supreme Court, meron pang mga inutos sa Kongreso na ganito dapat ang ginagawa nyo. Kumbaga parang, ano ba yun? Judicial legislation. Dinadagdag sa Correct. Constitution yung wala sa Constitution. Correct. That's correct. Ayan, isa yan. Sa dinadagdag sa Constitution, yung wala sa Constitution. Katulad niyang, de facto dismissal. Saan galing ni Bato yung de facto dismissal? Wala yan sa Constitution. Siya lang ang may gawang ganun. Parang kumbaga, batas yun sa ibang bansa, inattach niya sa batas natin. Para magmukha lang na magaling, ang putang ina hindi naman nagpipresent pero sumasahod. Tang inang yan. Possible kaya na mangyari ulit ito? Dapat hindi, kasi nga, ito namang sinusunod ng House. Si Congresswoman Jervy Luistro is one of the best chairperson ng any committee na napanood ko. This is with all objectivity and without any bias. Kahit, syempre lahat naman tayo bilang tao, may Pinaka-the biases. best talaga. Pero kapag tinitingnan ko talaga objectively, napakaganda, napakagaling ng pag-handle niya ng committee na trial yun. lawyer And she is following the rules strictly to the letter. Kaya nga tayo mismo, kahit Alam mo si Jinky Luistro, mga kababayan, pag napanood niyo siya dyan sa trial sa Congress, alam mo yun, naalala ko yung teacher ko ng kinder,
pagkaunang gawin, isulat ang pangalan. Sunod, may guhit yan 3. O, dito ang big letter, dito ang small letter. Sunod niyan, ganun siya magsalita. Kaya imposibleng hindi maintindihan. Tapos sasabihin, bias si Jinky Luistro. Paano naging bias yan? Hindi lang naman si Jinky Luistro ang abogado dyan. Napakadaming abogado nakapalibot. Kaya nga sabi niya, any suggestion? Sino and in favor of itaas o raise your right hand sa mga in favor of this. Raise your right hand sa mga mga favor. 'Di ba? Ganun siya. 'Di ba? So napaka-imposible sasabihin pang bias yan, putang ina. Tanga na ang nagsabi doon. Tanga. Abogado, nakita ko na impeachment ni Erap, nakita ko yung impeachment ni Corona, si Congressman Paulo Marcoleta, di ba, binida niya. 24 years na daw siya sa House. Wala naman daw siyang na-encounter na sufficiency in grounds. Because, si Kong Jervy Luistro, dahil sinabi ng Supreme Court sa decision, due process, follow the rules, follow your own rules sa House. Binasa yan ni Kong Jervil, sinusunod niya to the letter. Each letter, Pinag-aralan each niya paragraph, each rule. So, Each letter, each paragraph, each rule, sinunod yan, pinag-aralan niya. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, sasaba ka sa gera, wala kang bala. Anong gagawin mo dun pagkakagatin mo yung kalaban? Ano ka bang pera? Diba? Naniniwala ba kayo sa isang folk story noon na ang tumalo sa mga sundalong Amerikano, mga vampira sa Mindanao? Di ba may kwento-kwento niyan? Alam nyo ba, ang nakaubo sa kalaban natin noon, ng mga sundalong Amerikano, pinagkakagat sila ng mga vampira at mga aswang sa probinsya. Di ba may kwentong ganyan? Ano yan? Susugod ka sa gera, wala kang bala, tapos yung isang magasin mo, 20 lang ang laman na bala, yun lang ang pampatay mo. So pag maubusan ka ng bala, anong gagawin mo? Pagkakagatin mo? Ano ka, aswang? Diba? Sasama ka sa gera, ang labanan dyan, baril, bala. Hindi po pwede na pag naubusan ka ng bala, pagkakagatin mo. Hindi man po pwede na magdala ka dyan ng manika, tapos may hawak kang karayom. Ito, patayin ko yung general, tak, tusukin ko yung ulo. Aray, tusukin yung likod. Aray, gaganon yung general, putang ina, walang ganon. Isang granada ka lang, sabog ka na. Kaya kailangan pag lumusob ka sa gera, kompleto ka sa bala. Hindi po pwede na pupunta ka sa gera, tapos mangkukulam ka, tangina. Anong gagawin mong mangkukulam doon sa gera? Mahulugan ka lang ng nuclear bomb dyan, tunaw ka. Aanihin mo yung manika mo dyan. Magsindi ka ng kandila. Tapos mag-orasyon ka doon sa gitna ng gubat. Tapos magdasal ka, andyan na yung granada, nahulog sa yung harapan, biglang sumabog. Anong kwenta ng kandila? Paano kung may mga helikopter nagsiliparan sa taas? Di namatay yung kandila mo. May kasabihan pa naman tayo. Ang kandila, kapag hindi sumindi, walang power na gumagana. Di ba? ginagawa nila ngayon by the book. Itong mini trial, tanungin nyo ako later, di ba? That is nonsense. That is a distraction. That is not a good basis Diba? to question na unconstitutional yung impeachment sa House because they are following the Supreme Court decision. Ano ba yung utos ng Supreme Court decision? In very short summary, ano yung essence niya? Give due process kahit sa House pa lang. Di ba? Yun ang sabi ko sa inyo kanina. Hindi naman po pwede na gawin ng Supreme Court, utusan nila ang Kamara. O sige, mag-due process ka, mag-trial ka, mag-hearing ka dyan. Tapos ngayon, magreklamo yung kampo ni Sara. Ay, mali to. Bakit hindi ganito? Tapos uutusan na naman panibago ng Supreme Court. Kung ako ang taga-Kamara, anong gagawin ko? Pagsasampalin ko yung Supreme Court. Bakit? Inutusan mo ko ng ganitong rules, tapos ngayon babaguhin mo ulit. Ano kami, tanga? Ano kami uto-uto dito na utusan nyo lang ng ganyan? Di ba? Hindi sa Senate lang ang due process. Kailangan may due process din sa House. Kung ikaw tatanungin kita, inutusan ka ng lola mo, ito, yung asukal at kape ihiwalay mo. So ngayon, hiniwalay mo yung kape, hiniwalay mo yung asukal. Tapos pagdating ng lola mo, ang sasabihin niya, hindi, tanggalin mo lang ang silupin, ilipat mo doon sa garapon. Anong gagawin mo? Ihagis mo na lang yung kape. Ang sabi mo kanina, ihiwalay ko yung asukal at kape. Tapos ngayon, ang sabi mo, ilagay lang pala sa garapon. 'Di ba? Hindi ka mabuburido? Hindi sasakit ulo mo? Kung ako nun, sabi ng lola ko, pakain ko lang sa kanya, lunukin mo yung asukal at kape hanggang sa magpalpitit ka dyan.
Ang House, okay, pakinggan natin si VP Sara, bigyan siya ng opportunity to be heard. Diba? Isabina natin yung mga complainants and their affidavits or annexes or their witnesses. Let's give everyone due process. Yung nangyayari ngayon, nakalapat ba yan doon sa kung ano yung inutos ng Supreme Court sa Kongreso? Ayan, pakinggan nyo. Nakalatad ba daw? Sinunod ba daw? Pakinggan natin si Jesus Palces. Yung spirito na magbigay ng due process. Kasi ang due process, kapag sinimplify mo, it is the opportunity to be heard. So, kailangan mapakinggan ka. May akusasyon, mapakinggan ka. Sa fiscal, may ganun din, sir. Ang House kasi, it's like a preliminary investigation. Si Jesus Palces na nagsabi, ha? Ang House is like a preliminary investigation. Mga kababayan, ulitin ko po sa inyo, sinabi ko na yan yesterday. English yun, ha? Isang buwan ko pinag-isipan yan. Yesterday, hindi siya last day. Yesterday. Ganito po yan. Si Sara po ay isang public official. Si Sara po ay isang vice president. So, taong bayan po ang naghahanap ng hustisya patungkol sa impeachment na yan, kasi ang impeachment po ay ginagamit yan at nilagay sa konstitusyon para gawing shield ng taong bayan. Yan po ang kapangyarihan ng taong bayan, na kapag mayroong isang opisyalis ng gobyerno na nagnakaw, yan po ang ating gagamitin, ang salitang impeachment, para malaman natin na siya ay nagnakaw o hindi. Kasi yan po ang power ng sambayanang Pilipino. So ngayon mga kababayan, saan po ba i-hearing kung ang isang vice president or president i-impeach? Malamang sa Congress at sa Senate. So ngayon, kung gusto ninyo na hindi i-hearing sa Congress at sa Senate, dalhin sa Korte Suprema, hindi po private citizen si Sara. Hindi po si Sara nagtitinda ng isda na nagbenta sa'yo, kulang ang gramo na ireklamo mo sa sa tawag dito, trial court. Kasi bakit? Si Sara po ay public official. Sinabing public, pag sinabi nating public, di ba may nakalagay public toilet, public CR. So kahit sino pwedeng gumamit. O sa madaling salita, kahit sino pwedeng magreklamo sa kanya. Public official siya, public servant. So kapag siya po'y itrinayal, kapag siya po'y hinihiring, dyan siya sa Kamara at sa, di ba, sa Senate. So, ang gusto nito mga abogado ni Sara ay hearing private. Ano si Sara? Private person? Private citizen? Pera ng taong bayan ang pinag-usapan dyan. Hindi pera ng paluwagan nila. Okay lang siguro mga kababayan kung 10 lang yung kasama ni Sara dyan na ninakawan niya ng pera, pang-siyam siya. Halimbawa, 10 sila. Ito si Sara, ninakawan niya yung siyam niyang kasamahan. Di doon nila reklamo yan sa justice, doon sa trial court, doon sa RTC branch, kung saang branch sila magreklamo. At pag nag-hearing sila lang nakakaalam kasi pera nilang paluwagan yun . Pera ng taong bayan yan, kailangan taong bayan makakapanood. Diba? Pakinggan nyo si Jesus Palces. Sinong nagkakaso sa fiscal? Hindi naman lahat nakasuhan. Pero sa mga nakikinig na nakasuhan na, ang fiscal pwede yan magtanong ng additional questions. Magbibigay ka ng complaint, magbibigay ka ng counter affidavit, yung inaakusahan. Pero hindi lang yan merely filing. Hindi ka lang magpa-file ng complaint or ng counter affidavit. Pwede kang tanungin ng fiscal. Dito ka ba talaga nakatira sa address na to? Kasi may legal element yan. Ito ba talagang identity mo? Ito ba talagang inaakusahan mo? Totoo ba yan? Binasa mo ba tong complaint mo? Those are clarificatory questions which can happen in a preliminary investigation. Clarificatory. Investigation. So, which is, katulad niya nung kay Digong, nung dinala siya sa dahig, di ba may tinatawag silang, anong tawag nung kay Digong? Nung pagdala sa dahig, mga kababayan, confirmation of charges. Kinumpirma siya, I am Rodrigo Roa Duterte. My middle name is Roa. Yun, ibig sabihin nun, confirmation of charges. Yun, kinumpirma na siya si Digong, siya ay isang head of state, siya ay taga Davao, siya ay Pilipino, gumawa siya ng ganitong krimen. Yun ang tinatawag na confirmation of charges. Pero dito sa atin, may another term dyan, clarification o clarificatory investigation. Sinabi na ni Jesus Palces yan. What the House wants to do. They don't want to create a trial na magko-cross-examine, this and that, na full-blown trial. Ang gusto nila,
clarificatory hearing. Let's call Madriaga because we have to clarify yung affidavit niya. Let's call all of these documents and other witnesses. And VP Sara, if she wants to attend, she can clarify. Then and there, baka ma-dismiss kagad yung kaso. So, yung Supreme Court decision last year requires due process, binibigay lang yun ng House ngayon. Pero iba kasi yung nagiging basa ng kampo nitong Vice President Sara Duterte na, teka muna, parang nagtatrial. Itong announcer, nag-iba kasing basa ng kampo nitong Sara Duterte. Parang galit kay Sara to, Ulitin ko, Tingnan mo, Binibigay lang yun Parang iba ng ito. House ngayon. Pero iba kasi yung nagiging basa ng kampo nitong Vice President Sara Duterte. Parang nag-iba itong basa nitong kampo ni Vice President. Kampo nitong Vice President sa... Galit ka ba, Manong? Na, teka muna, parang nagtatrial na kayo, dapat initiation lang kayo ng impeachment. Sa Senado natin dapat gawin yung formal trial ng impeachment. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, mararating naman yan sa Senado. Tapusin niya muna dyan. Nung nakaraan, di ba, minadali ng Congress, pinirmahan agad, 200 plus ang pumirma. Impeach si Sara, di ba, hinatid nila doon sa hinatid nila sa Senate. Nagreklamo si Sara, hindi naman tinuloy ni Chis Escudero. Tapos ngayon, nadalhin sa Senate kasi kampante sila, marami silang papirma doon na senador. Abangan. And their only basis for that, one of their basis is because tinatawag daw ng chairwoman ni Kong Jervil na mini-trial sa mga interview. Yes. Let's take note, sa interview niya yan sinasabing, hindi sa hearing. Anong difference nun? Sa House, never yan sinabi ni Kong Jervil that we are conducting a mini-trial. Ayan, isa yan mga kababayan. Isa yan. Sinabi ni ni Jinky Luistro sa interview, wala na yung kinalaman sa hearing. Kasi ganito yan mga kababayan. Bigyan ko kayo ng example. Tama ang sinabi ni Atty. Jesus Palsis. Halimbawa ako estudyante. Estudyante, nabagok ako sa loob ng paaralan. Compound ng school. So, kanino ang pananagutan nun? Pananagutan nyo ng school. Kasi nasa loob ako ng school. Halimbawa, baliktarin natin. Nabagok ako sa labas ng school, tapos na ang klase. Pananagutan pa rin ba ng school yon? Di ba? Hindi na? Ganun yon mga kababayan. Mahirap bang intindihin yun, mga DDS lawyer? Sinabi ni Jinky Luistro yung mini trial sa labas. Hindi na yung trial, interview na yun sa media. So, kung nasa loob niya sinabing mini trial yun, pwede nyo siyang butasan. Wala na sa labas na siya nagsabi, wala nang hearing yun, naka-resist na nga sila Ibig sabihin wala silang session, recess nga nagpahinga sila ngayon, kumbaga parang nag-summer summertime. Ganon yun, hindi nasakop yun para butasan nyo si Jinky Luistro. Kasi sa interview naman yun, hindi naman yan sinabi mismo sa harap-harapan ng trial Diba? Mahirap ba intindihin yun? Ako estudyante, nabagok ako sa loob ng classroom, pananagutan ng university yun or ng school. Kung nabagok ako sa labas ng school, tapos na ang klase, mananagot pa rin ba ang school doon? Hindi na. Ganun yun. Ang sinasabi niya lagi, we are conducting a hearing proper. We are conducting a clarificatory hearing. Sa interview, kunwari, pupunta sa inyo dito, or kahit sino mag-i-interview, dahil publiko ang nakikinig, layman. Diba? Hindi naman mga abogado, hindi expert, hindi technical. Gusto niya, mas maintindihan. So, kung may full-blown trial, na alam na halos ng lahat, pag nanonood ka ng teleserye, pag nanonood ka ng TV, makikita mo naman yun, yung trial talaga. Diba? Kaya nga, katulad sa akin, yung example ko, nasa loob ako ng school, nabagok ako, pananagutan ng school. Nasa labas ako ng school, nabagok, pananagutan pa ba ng school? Hindi na. Nasa labas na yan Diba? Mahirap bang intindihin yan, mga DDS? Or sadyang bobo? Bobo naman talaga kayo, wala na, hindi na. Loob ng court. So, ano ba yung ginagawa naman sa House kung trial lang sa Senate? So, si Kong Jervil, gumamit siya ng word na mini trial na parang may two sides pa din, magtatanong lang, clarificatory questions. Yun yung gusto niyang iparating. And by the way, I have to clarify, gusto kong sisihin yung totoong dapat sisihin dito Si Sec Llamas, tsaka ako po aamin po ako. Kami pong dalawa nagpauso niyan, yung word na mini trial. Diba? Kaya mga kababayan, ito yung rason kung bakit ayaw ni Sarang ituloy
itong impeachment. Oh, sabi ni Jesus Palsis. Agad talaga nila yan, final yung TRO. Kasi April 14 ang susunod na hearing. Ano ang mangyayari sa April 14? At yan ang tunay na dahilan ba't sila nag-file ng TRO. Ayaw na ayaw nilang mag-testify or marinig si Ramil Madriaga. That is it. Nangangatog si VP Sara dyan. Di ba? Yan ang rason na kung bakit nag-file sila diyan sa Supreme Court. Ayaw talaga nilang pasalitain si Ramil Madriaga. Yun lang yun sa haba ng diskusyon, sa haba ng usapan. Ito ang bagsak. Ayaw talaga ni Sarang lumabas si Ramil Madriaga. Bakit? Yung sa bank account, pwede niyang takasan yan eh. Pwede niyang lusutan yan eh. Pero itong kay Ramil Madriaga, kung mag-match lahat ang affidavit ni Ramil, yung mga sinabi ni Ramil, iyak siya dyan, nga siya dyan. Yun ang rason dyan. Agad talaga nila yan, final yung TRO. Kasi April 14 ang susunod na hearing. Ano ang mangyayari sa April 14? At yan ang tunay na dahilan ba't sila nag-file ng TRO. Ayaw na ayaw nilang mag-testify or marinig si Ramil Madriaga. That is it. Nangangatog si VP Sara dyan. Nangangatog lahat ng kanyang mga kaalyado. Naku. Yan ang pinaka-isa sa mga smoking gun. Kita mo yan? Nangangatog si Sara. Nanginginig, nangingisay, nagtatantrum. Nagwawala. Naggigising-isi na. Galit na galit. Sabi ko nga sa inyo, ang tanging makakapagpatulog kay Sara ngayon, isang case ng Red Horse eh. Gabi-gabi yan. Mga kababayan, ang tanging makakapagpatulog kay Sara dyan, isang case ng Red Horse. Kasi bakit? Hindi talaga siya makakatulog kung hindi siya malasing. Imposibleng na hindi uminom ng sleeping pills yan. Maniwala kay sa akin mga kababayan. Baka nga lumaklak yan ngayon ng 10 pirasong paracetamol para tulog. Ay, hindi ka pala tulog nun. Pag 10 piraso, dilat lang pala mata mo nun. Overdose eh. 'Di ba? Ang tanging makakapagpatulog lang talaga kay Sara mga kababayan, tagay. Tagay. Hindi mawawala yan. Simula nung lumabas si Ramil Madriaga, tagay ng tagay yan. O laklak na ng laklak. Kahit manimaho ka ng bilat. Ganun yan. Mga kababayan. If ever, kasi makikita mo sa affidavit niya, which gusto lang i-clarify or i-confirm ng House. Bakit i-clarify or i-confirm? Kasi nga nasa BJMP eh. So gusto malaman ng House members for themselves, personally, Ramil Madriaga, totoo ba? May ginawa kang affidavit? Sasabihin ng mga DDS, sasabihin ng mga ano ni Sara, wala naman yan sa evidence. Meron, nandun. Naka-attach na sa impeachment complaint yung affidavit ni Madriaga. The 90 House pages members yan just want to confirm kung totoo ba na may affidavit na gano'n. Tapos sasabihin nila, wala naman yan sa ebidensya. Putang ina, nauna pa nga kayo nag-release affidavit ni Madriaga. Sinabi pa nga ni, sino yung director, si Daryl Yap, na mag-classmate daw si Sara at si Ramil. Wala namang sinabing ganun. Diba? Tapos sasabihin nyo, wala dyan yung affidavit ni Madriaga. Putang ina nyo, hindi pa naumpisahan yung impeachment. Naglabas na ng affidavit si Madriaga. Oo, yan. Si Madriaga, from the own mouth of Madriaga. Pero takot na takot yung si VP Sara because it is only Madriaga that can provide the missing link. What is the missing link? How the 125 million in confidential funds were spent in 11 days. Yun. Kasi diba, may hinatiran siya na mayor, may hinatiran siya sa garahe ng ombudsman, sa parking lot ng Mega Mall, doon sa may Quezon City Bar. Diba? Sabi ko sa inyo, yun na yung 125 million. Nasa affidavit niya yun. Tapos sabi pa ni Gina Acosta na ito, pumirma, utos lang po yun ni Vice President Sara na ibigay ko daw kay La Checa. Si La Checa naman binigay kay Madriaga, ipadala kay ganito. They don't want us to hear that. So alam nyo na, mga kababayan, yun po yun. Kaya takot na takot. Nangangatog talaga si Sara yung ganun, no? Alam niyo yung sobrang lamig. Tapos pag magtatantrum pa yan. Putang ina ninyong lahat. Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez. Yung isa nga dyan eh. Yung nag-ano sa Supreme, sa Congress. Yung isa dyan may utang sa akin. 8 million yan sa asawa ko. Asawa mo, ba't hindi mo dala apelyido niya? Diba? Yung isa nga dyan eh, yung nangunguna dyan sa Congress,
may utang pa yan sa akin ng asawa ko. Ba't hindi mo dala yung apelyidong Carpio? Diba? Yan ang tanong eh. Asawa mo pero hindi mo dala. Diba? Mga kababayan. Oh, sunod.